Isipin mo ito sa sandali. Tahimik ang paligid, walang ingay, walang nagmamadali, walang notifications, walang social media. Ikaw lang at ang mga alaala ng buong buhay mo. Ngayon, nakaupo ka sa isang lumang upuan. Mahina na ang katawan mo, puti na ang buhok mo, kagaya ko. At 90 years old ka na. Habang nakatingin ka sa bintana, nagsisimulang pumasok sa isip mo ang mga tanong na hindi mo dati binibigyan ng pansin. Mga tanong tulad ng, nasulit ko ba talaga ang buhay ko? May mga pagkakataon ba akong pinalampas? May mga pangarap ba akong sinubukan? Unti-unting bumabalik sa isip mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Mga masasayang alaala, mga pagkakamali, mga pagkakataong dapat sana ay sinubukan mo pero hindi mo ginawa. At doon mo marirealize ang isang bagay. Hindi mo pinagsisisihan ang mga bagay na sinubukan mo. Ang pinagsisisihan mo ay ang mga bagay na hindi mo ginawa. Ang mga salitang hindi mo nasabi. Ang mga pagkakataong natakot kang kunin. At ang buhay na hindi mo lubos na naranasan. Kaya ngayon, bago pa tayo umabot sa puntong yun, pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang ipaliwanag sa atin. Ang tunay na kahulugan ng buhay. Pagkapanganak natin, parang may kakaibang nangyayari. Parang itinapon tayo sa mundong ito na walang instructions. Walang manual. Walang tutorial. Walang guide kung paano maging masaya. Sa school, tinuturuan tayo ng math, tinuturuan tayo ng history, pero halos walang nagtuturo kung paano harapin ang rejection, harapin ang kabiguan, unawain ang sarili, at kung paano mabuhay ng may tunay na kahulugan. Kaya maraming tao ang lumalaki na nalilito. At alam mo kung ano? Normal lang yun. Dahil ang buhay ay hindi isang tuwid na kalsada. Mas para itong isang maze, di ba? Mukhang alam ng mga matatanda na ginagawa nila. Mukhang may plano sila, mukhang kontrolado sila sa mga buhay nila. Pero narito ang isang lihim tungkol sa buhay. Karamihan sa kanila ay nag-figure out lang habang nagpapatuloy. Kahit ang mga successful, kahit ang mga confident, kahit ang mga taong hinahangaan mo, lahat sila nagsimula sa parehong lugar. Walang kasiguraduhan. Kaya kung minsan pakiramdam mo, nahuhuli ka sa buhay, relax ka lang. Walang taong may perpektong plano. Lahat tayo ay natututo habang naglalakad. Habang lumalaki tayo, paulit-ulit nating naririnig ito. Mag-aral ka ng mabuti, magkaroon ng magandang trabaho, kumita ng maraming pera, at saka maging masaya. Pero hindi ganoon kasimple ang buhay, ba? Dahil ang kaligayahan ay hindi naghihintay sa finish line. Ito ay nangyayari habang naglalakbay ka. Hindi mo hinahabol ang happiness. Binubuo mo ito sa maliliit na sandali. Isang tawanan kasama ang kaibigan, isang simpleng kwentuhan, isang sunset na muntik mo nang hindi mapansin. Dahil ang buhay ay hindi lang tungkol sa malalaking pangyayari. Kadalasan, ito ay binubuo ng maliliit na sandali. Maraming tao ang naniniwala na pera ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Pero hindi. Ang tunay na kayamanan ay oras. Dahil ang pera pwedeng kitain ulit. Pero ang oras, kapag lumipas na, hindi na ito ibabalik. Araw-araw paggising mo, may binibigay sa'yo na 24 oras. Hindi 25, hindi 30. Pareho lang para sa lahat. Ang pinagkaiba ay kung paano natin ito ginagamit. May ibang ginagamit ito sa reklamo, may ibang ginagamit ito sa pag-aalala,
May ibang hinahabol ang mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Pero ang mga taong tunay na nabubuhay, ginagamit ang oras nila sa pagkatuto, pagmamahal at paglilikha ng makabuluhang buhay. May isa pang bagay na siguradong mangyayari sa buhay. Mabibigo ka. Hindi lang minsan, maraming beses, mabibigo ka sa mga plano, sa mga relasyon, sa mga pangarap mo. At may mga araw na pakiramdam mo gumuho na ang lahat. Pero ito ang katotohanan. Ang failure ay hindi kabaliktaran ng success. Parte ito ng proseso. Halos lahat ng matatagumpay na tao ay may mahabang listahan ng pagkabigo. Hindi lang natin iyon nakikita. Ang kabiguan ay parang sinasabi ng buhay, subukan mo ito ulit. Pero mas matalino na ngayon. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang saya sa buhay ay ang palagi mong ikumpara ang sarili mo sa iba. May mas mayaman, may mas matagumpay, may mukhang mas masaya, pero may problema sa paghahambing. Ikinukumpara mo ang behind the scenes ng buhay mo. Sa highlight reels ng ibang tao, lahat ng tao may laban na hindi mo nakikita. Lahat ng tao may insecurities na tinatago. Ang buhay ay hindi karera laban sa iba. Ito ay laban sa kung sino ka kahapon. Sa dulo ng buhay, may isang bagay na napapansin ng maraming tao. Hindi nila pinag-uusapan ang pera, hindi nila pinag-uusapan ang trabaho o titulo. Sa halip, ang pinag-uusapan nila ay mga tao, pamilya, kaibigan, mga alaala. Dahil ang buhay ay hindi tungkol sa mga bagay. Ito ay tungkol sa mga relasyon. Ang mga taong pinagtatawanan mo, ang mga taong sumusuporta sa iyo, ang mga taong nananatili kahit mahirap ang sitwasyon. Sila ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay. Pero sa lahat ng napag-usapan natin tungkol sa buhay, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Dahil kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kasikat, kahit gaano ka pa ka-successful, may isang tanong na hindi natin matatakasan. Ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito? Ang totoo, hindi lang tungkol sa mundong ito ang buhay. May buhay na walang hanggan. At ayon sa Biblia, may isang paraan para matanggap yon. Hindi sa pamamagitan ng pera, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa lang, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap kay Lord Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus ang nagbigay ng daan. Namuhay siya ng walang kasalanan at namatay siya sa krus para sa atin. Para mapatawad ang ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng bagong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya sa huli, ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ay hindi kung ano ang trabaho mo. Hindi kung gaano karami ang pera mo. Kundi kung tinanggap mo ba si Jesus sa puso mo. Dahil kapag tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, nagkakaroon ng buhay ng tunay na direksyon, tunay na kapayapaan at tunay na pag-asa. Pwede mong makuha ang lahat sa mundong ito. Pero kung wala si Jesus sa buhay mo, may kulang pa rin. Pero kapag kasama mo si Jesus, kahit dumaan ka sa hirap, kahit may pagsubok, may pag-asa ka. Dahil alam mong ang buhay ay hindi lang para sa mundong ito, kundi para sa walang hanggang buhay kasama siya. Kaya, habang may oras pa, habang may pagkakataon pa, habang humihinga ka pa ngayon, piliin mong mamuhay ng may layunin. At higit sa lahat, piliin mong tanggapin si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil iyon ang pinakamahalagang desisyon sa buong buhay mo.